Happy New Year sa bawat isa sa atin. Hallelujah. I know nga God has been good to us. May pinapalabas nga taon. And niya po Diyos, saan na tayo binaybayan? Kita mo tayo nga niya po Diyos, saan na tayo lang baybayan, daytoy paumay nga taon, madaydayaw niya po Diyos. This is our first Sunday. Iti daytoy nga taon, kaya it's a good to start our year with God first. Madaydayaw ni Apo Dios. And we are full pack this morning. Hallelujah. Ni Apo Dios, iti may isa nga karakteristik niya, ang isa sa mga characteristics ng Panginoon, He always gives new beginnings. Laging merong bagong simula sa bawat isa. Pag binabasa natin ang Bible, ang daming failures, but this God, ang dami rin niyang new beginnings. And minsan, sineselebrate natin ang New Year. And ang dami, pag New Year kasi, ang dami nating gimmick kasi new beginning, yun yung concept ng bawat tao, kahit anong bansa, even in Chinese, lahat. I've been researching na duma-duma nga nasdasyon, but they naka-inculcate sa isip ng tao yung new beginning. So, I think yung mga pamangkin ko, they spent about 38,000 sa fireworks lamang. So, that's their joy. So sa kanya naman, pastor naman, hindi naman sa pamahiin, hindi naman yung pamahiin yung concept nila. They just celebrate. Pero napakarami ang meron yung pamahiin na when they use firecrackers, kasi may mga bad luck daw kasi. The dragon, may bad luck. And napansin nila na yung bad luck takot sa maliliwanag, takot sa mga maiingay. So yung iba, they spend on fireworks, they spend on para maitaboy raw yung masamang espiritu. But we don't believe in that. Dayaw ni Apo Dios. Yung iba, did you prepare on your table? Kasi minsan marami sa atin na ginagaya natin na hindi naman natin naiintindihan. Nakita lang natin na ginagawa nila sa mga hapag nila, sa hapagkainan pag New Year, ginagaya na rin natin na hindi. Actually, these are theologies or pamahiin, mga beliefs. And pag ganito kasi, you attract, ina-attract mo raw yung mga blessing ng Panginoon. So maganda raw pag New Year, buksan mo yung mga bintana, buksan mo mga pintuan para pumasok ang blessing. Mga ganon, yung mga dami nilang sinasabi. So anong mga ginawa ninyo para maparating or tapno makastrict dagiti bendisyon kanya tayo? Ado ba tinararamid yung formula? So, ayan. So, sabi dito, subok ko na to. So, ayan, natipid na ito. Natipid. Ngayon, ti sasaon ni Apo Dios, isuro na, nga ti bendisyon haan nga mapataod, gapu kadagiti kumkumpurmi nga pamahiin nga aramiden tayo. Takunana ni James, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Hindi siya pabago-bago. Lahat ng mga pagpapala, lahat ng mga good things nanggagaling sa Diyos. Ito yung itinuturo ng Panginoon. Actually, in the Old Testament, may mga pamahiin sila sa agriculture and the Lord even kahit doon, He established that to Israel. Kasi yung iba, pag nagtatanim sila, ang daming rituals, magtatanim ng mais dito, magtatanim ng upland rice dito. They combine crops kasi ang pamahiin, dagiti pamating kadagiti Kanaan is that agasawa kano dayjay duwa nga crops and the harvest is their children. Parang ganon. And the Lord mandated Israel na do not do that.
If you plant rice, you plant rice. If you plant corn, you plant corn. Ganun yung establish ng Panginoon sa kanila. Pag pinag-aralan mo yung context nila noong nasa promised land sila. Kasi the Lord is establishing, destroying the mindset of the society na paano sila umapit, paano sila kumita. Hindi nila, walang asawa yung tanim nila. Parang gano'n. So, puro pamahin. Everything kasi, we've been in Korea and talagang integrated iti agriculture, iti worship. Dito yung panagdaydayaw, dito yung pamahin, at dati gods of harvest. So, dagay, amin nga pa, napananmikit, dagay yung museum, dakit integrated. Even Ifugao, di ba? We put the rice ka, the bulul, integrated amin. And this is what God is destroying kadagijay through Israel. Ipakpakita ni Apo Diyos na every good and perfect gift comes from above. Dayjay ti establish ti sasao ni Apo Diyos. Now, ti bendisyon ni Apo Diyos, nawadwad dayta, kaslatudo dayta, umay ti todo, ngem masapol nga itayam ti bagbagim, ijay paggapuan ti bendisyon. Uray nagtintinag ti todo, nung madi ka nga mapanagtaya, saan ka nga mabasa? So, dayjay ti konsepto na. So, ayan. In this illustration, every one of us wish a good year. Wish a prosperous year. Wish na yung mga matagal nating hinihingi sa Panginoon, dagiti na bayag nga tartariga kay tayo, ipaay ni Apo Diyos. And just like a farmer, he can wish all he want. Pero amo jay farmer, nga oray no mangarap siya ng walang hanggan, kung wala siyang gagawin, pangarap lang yon. So the farmer knows, alam nung farmer na kailangan niyang magbungkal ng lupa, kailangan niyang inorture yung tanim, magtanim, and kailangan niyang gawin ang iba't ibang bagay na kailangan niyang gawin para yung harvest ay parating. Ni Apo Diyos at dadagiti promises na. Kit ni Apo Diyos, God will bless the works of our hand. I preached last year na nasaan ka ba? Kasi kung nasa wilderness ka, nabaguhan ka sa pananampalataya, inonurture ka ng Panginoon ng mga pagbaguhan ka, talagang the Lord will attract you to follow Him. Blessing. Pero alam mo, pag nasa promised land ka na, iba ang system ng Panginoon. Ang system ng Panginoon sa promised land, yung blessing dadaloy sa mga palad nila. He will bless the works of their hands. So, dayay ti diskartin ni Apo Diyos dijay. Awanin jay pillar of cloud, pillar of fire. Awanin dagijay. Awanin jay manang agtintinag. Kit nagado ti Kristiyano, nga they are already in the promised land, agtangtangad dalata. Kiti bagbagan ni Apo Diyos, idumog mo, taaradwon, day ta makitkitam di ta sangwanam. So, dayjay, ni Apo Diyos, the land is yours, you need to conquer it. The harvest is yours, you need to plant. Aramidom dagitoy, and I will bless you. Yun yung, so, ibagang takaabay mo, magsikap-sikap tayo. Patay-dayaw niya, uray ikabil mo amin nga nagbubukil nga prutas. Gilamisaan. Gikabil tayo mo't atap no naswer-swerte. Unada. Kung nana ni Mrs. Uray agi kabil ka, no di ka magtrabaho, bankrupt ka lata. So, ayan. That is the concept. The farmer will go there and he needs to work. And the Lord will give the harvest. Every good and perfect gift is from above. Now, kaslamot lang mayarig daytoy, itiinit. Nung una tayon nga jiray-ray tiinit, kit binbindisyon ni Apo Dios. Kailangan ti mapamu itaya at bagbagim ijiinit tanong makasagrap ka iti vitamin D. So kailangan nga itaya ta bagbagim.
adda dagiti wagas ni Apo Dios nga mangipaay, iti bendisyon na. So consistent dayta init nga mangyum umay, iti ray-ray na. Daduma makaluban ti ulap nga madadya, ipadpadaanam. Tano, amo padpadaanan, pulos di nga rugyan taglaba. Ngimno tangad-tangadam nga mayat saa. Sagasagana mo niya batya. Dayaw ni Apo Dios. So we position ourselves, ijay ayan ti binbindisyon ni Apo Dios. And this meditation is in conjunction ulit doon sa team natin sa Tribal Gospel Mission na we align ourselves to the program of God. So align with God for His blessings. So kailangan tayo iti bumatog kini Apo Dios tapno dumaloy dagiti binbindisyon na kaniya tayo. Taday ito'y Diyos nga pagserserbian tayo. He is a God of new beginnings. And kayat na nga tibinbindisyon na umay kadnya tayo nga tattao. Ni Apo, kasi datayo, ni Apo Diyos titarigagay na lang mang binbindisyon. No, ututuban tayo, in the Garden of Eden, ni Apo Diyos, kanam amin nga kayat mo. Enjoy the creation. Ngam, we fail. The Adam and Eve, they fail. They were kicked out of the garden. Nung makita tayo ni Apo Dios, nga in spite nga they were kicked out in the garden, hanga nagpatingga ni Apo Dios, ijay Edenic covenant. Rimuar ni Apo Dios kati started the Adamic covenant. Nupay, ijay Adamic covenant, medyo darikrikot na, aglengit ka, tapno, makapangan ka. Kuna ni Apo Dios. Aglengit ka, tapno makapangan ka. Agtrabaho ka, tapno agbiag ka. Kuna na dijay. Ngem ni Apo Dios, adalatamot di bendisyon na. Tabakita tayo, no agalain tayo kini Apo Dios in spite of the curse nga supapak ti aramid ti tao. Makita tayo iji anak daadan kini Eva nga ni Cain mayat di ani na. Kitindaton na kini Apo Dios. Sa waling istorya no apay nga minisuotan ni Apo Dios di daton na. Makita tayo kini Abel nga nalasbang di pagwaywayan na. Kit nalulumag di karnero na. This God is a God of new beginnings. Umay dito'y adot ipakakitaan tayo dayta. Adot ipakakitaan tayo. And nagtaktaka kay siguro I chose the picture iti pakpako. Talagan sa nga nasubraan ni Pastor Brian ti naglitson. Unayo siguro niya. Kailangan nga sumraan tayo ti pakpako. But actually, even in nature, at dadagitoy ni Apo Dios, He creates in cycles. So one of the title na dito yung message niya pampanunutik is cycles. He creates morning, evening, days, 7 days, cyclical. So, Lunes, next day, next day, next day. And then weeks, the cycle of weeks, the cycle of months, the cycle of years, the cycles of seasons, the cycles of covenants. He gave us 7 covenants. Yung tikayat ni Apo Dios is that tapno may yumay dagiti binbindisyon. Dahito ipakpako dahito. Kunada, there is the concept of the Fibonacci ratio. The perfect ratio. Kunada. Nga, design ni Apo Dios, ket kunada dagiti adu nga tattao, actually, this Fibonacci concept, this is the signature of God. Signature kano ni Apo Dios, iji nature nga damakitam nga shell, na alati, perfect ratio, dagiti design na di pakpako, perfect ratio. Tanawam tali puspos ta kaabay mo. Talo ti pirma ni Apo Dios. Talo ali puspos na. Kunada, dagiti ratio, i-flash mo GCR. At daamin ti marka ni Apo Dios iti creation na. Kitam tali puspos mo, dayay kunada dagiti mangin interpret iti dayto. Agali kuno ti danom, everything. Umay ti alipugpog, umay ti bagyo, everything at that thumb mark ni Apo Dios iti every part of creation. Ket dayjay, may meditate mo dayjay. Why in this ratio? Why cyclical?
I will interpret it that God, at dati kayat nang iparparangarang kadi creation na. Kat ni Apo Diyos kayat na nga we have new beginnings. Kayat na nga we can have His blessings. Kasi datayo timang balbalasan o daduma yung bendisyon ngayon sa gana ni Apo Diyos para kanya tayo. Dayaw ni Apo Diyos. So, in that creation, makita tayo dyan, nabanggit ko tayo, cyclical. Seasons, days, months, years, and very good reflection natin ngayon because today is the nature. Nabanggit ko rin kanina yung cycle of the covenants of God. So, God creates or enters into a covenant. It is good. Wala na dito. And then humanity fails or falls into idolatry or whatever nga hanggang may yan natop pagayatan ni Apo Dios. And then nagpataod kadagiti kamalasan ti panagbiag. And then ni Apo Dios mangibaon kadagiti manursuro, kadagiti leaders, kadagiti bambanag nga mangipalagip iti kinaimbang ni Apo Dios, and then we repent. And then agsubli tayo kini Apo Dios. Sumurot tayo iti covenant ni Apo Dios. And then mangpataod tumanon iti panakaagas, panagsublikin ni Apo Dios. It is cyclical. You can read it in the Bible. Paikot-ikot ang kwento. Pero hindi naman ako naniniwala na paikot-ikot lang tayo. Ang bawat ikot ay umaangat. It is a spiral. Yalipugpog. Yung may isang ikot na bababa, ito no may kadong agsubli ka di ikot, nangat-ngato ka ng iji dati. Kamu yung spiral nga agdan. Yung spiral nga agdan nga, bawat ikot mo ni, linabsak da ito, yung agpangpangato ka. Because the Lord, ni Apo Dios, kuna na to, all things will work together. Dagi negative things, payatam to, dagi tapno na ngato ka, na sirsirib ka. Madaydayaw ni Apo Dios. Do you have memories of bad things in 2024? Embrace that. Kasi ni Apo Dios awanti sayangan na. It will make you better. It will make you wiser. It will help you minister better. Kadagiti dadumang agdalan, kadagiti nga pagdalanan. Madaydayaw ni Apo Dios. So yun, cycles. Dito 2025, ma-challenge tayo kumanga hindi lang parang easy go lucky, padrift-drift lang doon sa dagat, patapaw-tapaw dita. Datayo kuma, intentional tayo kuma nga i-align dagiti bibiyag tayo kini Apo Dios, ijay pagayatan na. Intentional tayo kuma nga abutin dagiti benbendisyon na. Intentional tayo kuma nga awatin, dagiti kayat ni Apo nga iyawat kanya tayo. Kasla iti maysa nga archer. Adda ko mati-target tayo. Kasla di ubing kami nagpalpal siit, ureha mo nakita, basta adatada, gununay, pinasaksakan na nagaduma, bato. Basta dananggag mo di jay, tiro. But kanya tayo, we aim kuma kadagiti bendisyon ni Apo Dios. Adda dagiti kayat ni Apo Dios. Ngayon laan na para kanya tayo. And we think of those. Lagi puntay dagiti karkari ni Apo Dios. We intentionally plan how can we take those promises. Kasi even in the land of Israel, in kari ni Apo Dios, idi pay lang kini Abraham. Idinapan ti Israelita, they are not intentional in taking it. Actually, on the way going there, imbag pa Egypt, kaya dagsubli. There is no intention to take the promises of God. But praise God, one generation intentionally prepared for it. And they were able to finish in short time. Yung panang-invade da, ijay promise ni Apo Dios. So intentionally plan for it, and then you need to do something. Huwag puro plano. Huwag puro drawing. Pag plinano mo, i-execute mo. Dayaw ni Apo Dios. Plano, ihit mo, batamaya pa na, hanga puro siring.
Hanga puro siring. Siring ka nga siring ka. Limap itan niya ko, napugsatan, na itamat tamulaga mo. I-release mo. Kit no nagkurang, adjust. But be intentional in taking the promises of God. Madaydayaw niya po Diyos. Bagaman takaabay mo, alaom ti parabor niya po Diyos. At dati verse tayo dito, Hebrews chapter 8 verse 6. Kasi I talked a while ago about covenants. There are 7 covenants in the Bible. Actually, 7 times nga the Lord is giving new beginnings iti tattao. So, inted na jay Adamic covenant, muna jay Edenic covenant, Adamic covenant, and then after Adam, Noah, a new beginning again for mankind. And then, sablay lata, he came with Abrahamic covenant, talked with Abraham, and then Abraham was so successful. Uray nohaan na nga naragpat. Di eksakto. Yung si kikita da di jay, inangkin na, took it by faith. After Abraham, he gave the kay Jacob. The covenant iti anak ni Jacob, which is the Mosaic covenant, kini Moses. Tapos dagiti tattao, kasi example tayo kuma dito'y Archer, is Joseph. Ni Joseph nakita na, jay karini Apo Diyos, tantansyaan na, tagilid sa. Ngam sirsiringan ni Joseph. Kit kunana, intunumapan kayo iti dayta nga daga. Kasano na ngayon release jay pana? Intunumapan kayo di tanga daga, bugwa indak. Kunana. Hitugot yu jay tulang ko iti dayta nga daga. Kayat ko ti may tabon iti dayta nga daga. He has dreams. He saw the promises of God. And he prepared for it. At dadagiti karkari ni Apo Diyos kanya tayo, nga puro rigat tapno maala tayo. Yung actually, dagiti nga karkari, it's not intended for you, it's intended for your generations. It is intended for your kids. You are not meant to enjoy it. You are meant to conquer it. But your children are meant to enjoy it. Kitday jay, ipang pangarapan tayo ti karkari ni Apo Diyos, kadag ito'y ubing tayo dito'y masangwanan. Rikot ti rikot. Ngem tumalyaw danto ti malikodan, kastoy ti panang tarigagay ni tatang ko. Kastoy iti panangalan ni tatang ko. Istorya tayo kanyada. Matalik ni Apo Diyos. Kitdag ito'y may bagadan to, parabor ni Apo Diyos dagitoy nga pinidpidot ni tatang ko. Dahil pagsasaotay ti Lucano, isadot, uray agtudo ti balitok, hanga makapidot. Ni Apo Diyos, He will bless the works of our hands. Now, I talked about daytoy, covenants. Dito Hebrews chapter 8 verse 6, kunana, but Jesus has now obtained a superior ministry. And to that degree, He is the mediator of a better covenant, which has been established on better promises. Anong sinasabi nito? May 7 covenants including this. There are 6 in the past. Kit ni Jesus Christ, He embodied mankind. Kit nakitulag isuna kini Apo Diyos, at datulagan da kini Apo Diyos. He signed in behalf of mankind. Daytoy covenant nga daytoy. Kit kasano nga agdaloy jay parabor ni Apo Dios iti mankind, babaen kini Jesus Christ. Kit addati tulag no kasano nga makabingay kadijay. We preach it in the past. Nga daytoy ni Jesus Christ, gaputa na ala na I use the illustration of the insurance kadagiti ubing. Kasi yung ubing, no naala dati insurance, kat ubing da, handa dati caretaker, handa nga maala da yay, ginggana nga ma-reach da yay, maturity age. Kat
ni Jesus Christ, He proved niya hindi siya bata. He proved that He can walk straight. Malagip yung sermon nga ko, nang ikabilak ti picture ti crib. Hindi niya kailangan ng crib. He perfected the law. Therefore, He is mature as a mankind. He is the mature mankind. And He perfected it. Iso nga inted da kanya na amin jay tawid nga naikari. Ket no awatem ni Kristo kas manubot ken mangisalakan mo. Maisalakan ka, under kanya na. And then ibingayan na kadya tawid, taampunan na kaniya po Diyos nga kasanak. Ket uray no haam mo pa'y maala jay tawid, ay ket sustintuan na ka ni Kristo. That's why in Christ, nga kang kanayon ti bagbaga tayo. Yung dumteng to ti panawin nga agsubli ni Kristo, ket ma-perfect tayo. He will give us the perfection. He will transform us into a glorified being. Ket dayjay to into no ari iso na makipag-ari tayo. Maala tayo di tawid. So far ang nasa atin down payment. So yon, pang maintenance. Bakit ang kasi minsan ang iniisip natin dagijay material blessing. Pero bakit ang inaddress ni Jesus on the cross, which we will be celebrating today? We will be having our communion. Bakit yung sin ang tinatarget ni Jesus Christ? Daytoy gamin basol. Kung ako ni Apo Diyos, kayat na nga iyumay, ti amin nga binbindisyon na kanya tayo. Kayat na nga ibuyat ti bindisyon na iti sang katawan. Ngem ti problema, at dayay basol, ket dayay di sagabal. I like to use this illustration. Kayat ni Apo Diyos nga agayos di danom ti bendisyon. Ngam napulatan ti basura. Naipulat yung basbasol, ijay sungaban iti pagdalanan na tapno makaumay kanya. And this is what the Lord Jesus Christ addressed. He took that away. Inala na amin dagiti basura. Iso nga aduti tattao nga kayat da nga sagsagay saan da nga agpidpidot ti basura da ya mga alajay bauten da ti bagbagi da sapsapliten da ti bagbagi da agpailansada di jay cross kayam nga road. But Jesus took that away. Inlibre na ka ni Jesus Christ. And all you need to do is accept that. Thank Him for that. Embrace that gift. Everything starts with that. Malagip nyo yung sermon nga in-deliver ko mo lang dito nga. Everything starts with Jesus Christ, even in the Old Testament. So napakahalaga ang relationship mo sa Panginoong Hesus Kristo. Because He removes every hindrance to all the blessings of God. Madaydayaw ni Apo Diyos. He removes everything. And you can have a new beginning. You can have a new beginning. Now, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things will be added unto you. Parang yung illustration rin kanina ito. Kaya taya ka aji init. Surutom aji pagayusan ti bendisyon. Agalain ka adijay, tapno umay amin dagijay kanyam. Minsan, next Sunday, I will be delivering a sermon regarding the self-entitlement of Christians. Dabdabugan tayo ni Apo Diyos ti bendisyon. We need to have understanding on how God works. Kasi pag tama ang understanding natin, dadaloy ang pagpapala ng Panginoon. Kahit magdabog ka, magmukmuk ka dyan, uri agdabog-dabugam ni Apo Diyos, no hanga kasjay di sistema nga inlatag ni Apo Diyos, you need to go with the covenant. Ni Apo Diyos, He deals with us, mankind, through covenants. So, yun. Daydayaw ni Apo Diyos. We need to align ourselves with the blessings of God. And itong seeking first the kingdom of God,
Anong mga example natin? How do we seek this? We need to prioritize the will of God. We need to live according to the teachings of God. Kaya kung nana ni Jesus Christ, teach them to obey everything I have commanded you. Bakit ipaganit-git ni Jesus dayay? Because that is how the blessing flows. Kasi uray inawat mo ni Kristo kas manubot kan mangisalakan mo ket sikamot ti agtuptuping iti basol dijay tahangka nga sumursurot ijay kayat na. Sikat imang kalkalso ya agayos nga bendisyon. So ako na ni Jesus Christ, teach them to obey everything I have commanded you. Everything in the Bible, it is recorded. Amin no apay nga handa nga maawat ni bendisyon no umay ti lunod kaniada, it's because of disobedience. So we be very careful no kayat tay ti bendisyon. Intindiem dagiti sursuro ni Jesus Christ and we intentionally learn from them and ibatan tay aje pana practice them. So umay dagiti bendisyon. So magandang New Year's resolution natin to. Target natin. Divide the Bible into 365 days. And pag nagbabasa ka, hindi for the sake of pagbabasa. It is for the sake of understanding what the Lord wants. Anong kinikwento niya rito? Anong kino-communicate niya? Seek to understand the mind of God. So, madaydayaw ni Apo Diyos. Very limited. I have only few minutes when I speak here. But you have all the minutes. Alam niyo, ang pinakamahabang pagbabasa ko minsan, masarda kanya kabalay, nagbayagak GCR. That's where I read. Madaydayaw ni Apo Diyos. Okay? In Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 2. Sabi dito, now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments, which I command you today, that the Lord your God will set you high above all the nations of the earth, and all these blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. Now, this is in Deuteronomy. Kuna ko, ni Apo Diyos deal with mankind through covenants. Iba yung covenant kay Adan, iba yung covenant kay Noah, iba yung covenant sa mga Israelita sa wilderness, iba rin yung covenant. We are under the covenant of Christ, but the same point. That I diligently obey the voice of the Lord your God. Kaya sinasabi ni Jesus Christ, teach them to obey everything I have commanded you. Napakasimple lang naman ng commandments ni Jesus Christ. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Increase the degree of that. Love your neighbor as you love yourself. Mahirap yan. Magmahal tayo, magpatawad tayo. The 9 fruits of the Spirit. Align to God. Connect with Him. He is the vine, we are the branches, and we bear those fruits. Walk according to the Spirit. Napakasimple ng mga hinihingi ng Panginoong Hesus. Hindi yung napakaraming hinihingi ng covenant kay Moses. Iba yung covenant kay Moses. We have the simplified one. We have the simplified one. And the laws, He wrote it on our hearts. Madaydayaw ni Apo Diyos. So understand the covenant through Christ. Madaydayaw ni Apo Diyos. So, this is our Holy Communion Sunday. This is our New Year, the first Sunday of the year. Gusto ba natin ang mga pagpapala ng Panginoon? Nakasalalay yan sa atin. Nakasalalay yan sa pagkilos natin. Kasi ang pagpapala ng Panginoon nandyan na. Agtaya ka, no kaya't mo nga maala. So we need to align our life with God.
And I will be using this acronym para mas madali nating maintindihan. Accept Jesus as the Lord. Papasok ka sa covenant. Kasi yung covenant ang number one. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. The everlasting life na sinasabi doon, that's the blessed life. It's not just for eternity, but the quality of life. So, accept Jesus as Lord. Not just Savior. Kasi napakaraming Kristiyano ang they want Him as Savior, but they don't want Him as Lord. Ayaw nilang magpasakop sa Kanya. Kaya sinasabi ni Jesus Christ, teach them to obey everything I have commanded you. Let us make Him the Lord of our life. Madaydayaw ni Apo Diyos. It starts there. L. Live obediently. Live obediently. Agbiag tayo according kadagiti bilbilin ni Apo Diyos. Whether nasaan man tayo. Kasi dati yung MCWC, kalat-kalat tayo eh. May mga nasa abroad na, may mga nasa, iba't iba ang pinagtatrabahuan. Kalat-kalat tayo. It's not just in the church. Kasi there was a time that everything hinuhubog nila for the church. So pag nasa loob ng church, plastikan. We try to be as holy as possible inside the church. But eto, hindi lang sa loob ng church. Let's practice it in our day-to-day life. Let us obey the Lord saan man tayo. Purihin ang Panginoon. Live obediently. Panagtaya daytoy. Ijay ayan ti pagayusan ti bendisyon ni Apo Dios. Intensify your spiritual walk. Intensify your spiritual walk. Anong ibig sabihin nito? Paano ang spirituality mo noong nakaraang taon? Oh. No, hindi na palabas nga tawin, you come once a month, gawin mong twice a month. Ngayon. Or, kung hindi man, we have online. Not just in our church, but eto kasi, hindi, this is my concept. We are not building MCWC. The Lord will build this church. But it is our responsibility to build ourselves. Build ourselves in the Lord. Yun yung in-emphasize ko na ang focus natin ay sa bawat isa sa atin. Hindi tayo bumubuo ng sarili nating kulto. Let us intensify our spiritual walk with God. Nurture your spiritual life. Download Spotify. Worship the Lord. Play the music. Sing with those songs. Kasi baka agkanta ka lang no, timakder ni man ang lisang agkanta dito. Worship the Lord pag ikaw lang. Read the word of the Lord. Huwag lang sa harap sa projector. Kahit mag-isa ka sa cellphone mo, you can download it. Help yourself. Download, ano yung mga apps natin. Download yung Our Daily Bread. Daily Hope ni Rick Warren. Ang dami dyan. Help ourselves. Intensify your spiritual walk with God. Come to church. Have fellowship with our brethren. Sa dino man ti do mga ayan tayo nga dadagiti Kristiyano. Sabi nga, an iron sharpens iron. Talk about yung mga pinagdadaanan ninyo sa buhay and then encourage each other. Daydayaw ni Apo Dios. G. Grow in grace. Mature in your faith. Be gracious to other. Parang ang intensify your spiritual walk is how we develop our spiritual disciplines. But growing in grace is becoming just like Jesus. Yung character ni Jesus Christ sa atin na de-develop sana.
Be more gracious to others. Madaydayaw ni Apo Dios. Umasidag tayo nga, umasidag iji asping ni Jesus Christ. And then last, navigate anew. Have a new beginning. Have a new beginning. Do not let your errors in 2024 drag you in your momentum for 2025. Hamumot nga, baybayan nga dagiti success mo in the past. Kit isuda ti makapigil kanyam nga mangragpat ti daddadakkel pay nga success. Navigate anew. Pag napangit yung mga nakaraan, ang dami mong sablay, it doesn't matter. Ask forgiveness from the Lord. It's as simple as that. Sabi doon, confess your sins. He is faithful and just to forgive you. Madaydayaw ni Apos. Come to the cross. Surrender everything. And He offers us a new beginning. Every day is a new beginning. His mercies, they are new every morning, sabi doon. Kung nadapa ka mamaya or nadapa ka bukas, sabi sa Proverbs, ang matalinong tao, a wise man, though he falls 7 times, he rise up 8 times. Hindi mahalaga yung pagkabagsak mo. Ang tinitingnan natin yung pagbangon ng bawat isa. Kaya sa MCWC, ito yung I always talk about it. Pag nadadapa, normal yan, nadadapa tayo lahat. Nalaing ka lang nagpanggap no na Dakagilya kakasya dubing kami. Napatilab ka. Amo nasakit. Kung na nga magluluwasik. Amo nasakit. Kung na guyab-guyab pa. Yung magayayos mo, jilwana. Amin tayo, mapatpatilab tayo. But it doesn't matter. We can always rise up with the help of the Lord Jesus Christ. We can always go to the cross and have new beginnings. Dayaw ni Apo Diyos. 2025, hindi ko nilalahat na maganda lahat. But we can always reset every time. Habang may buhay, may pag-asa. So, antay nga tantan, di mabaybayag. Reset. Madaydayaw ni Apo Diyos. So, if we want the blessings of God, let us align our life with God. Itaya tayo ti bagbagitay kini Apo Dios. Ket buyaen tay ti tunggal maysa no kasano iti panang parabor ni Apo Dios kaniya tayo in all aspect of life. Nang nangruna ti spiritual, material, whatever, ditan nga daduma. But we seek first the kingdom of God. Taday jay ti panagtaya tayo, iti panagayos ti bendisyon ni Apo Dios. And this morning, we will be celebrating the Holy Communion, the first Holy Communion of the year. This can be a good covenant with the Lord. Lord, I will start anew is 2025. Burahin mo lahat ng hindi kaaya-aya ng 2024. Kunin mo lahat ito, Lord. Hugasan mo ako. Bigyan mo ako ng kalakasan. It's the Holy Communion. It's bread and the symbol of wine. The bread, lang mga dikang kanem. It speaks of the body of Christ. We internalize the Lord Jesus Christ. Pag kumain ka ng tinapay, hindi pumasok na tinapay, hindi lalabas na tinapay. Sagupsupin ko mati panagbiag tayo tinutrina na dayta nga tinapay. Ket gipigsa ni Kristo iso ti mangted ti pigsa tayo nga bumalasiw manen iti daytoy nga tawen. Have always communion with the Lord day after day. Natatandaan nyo na ba? We have our communion noon. It doesn't matter kung pandesal yan. It doesn't matter kung kilabban yan, itip, whatever, coffee, whatever. Ang point doon is internalize the Lord Jesus Christ. And let everything benefit that we can get from Him magmang tinutrina iya spiritual life tayo.
Kayang-kaya tayo inyaman nga challenges nga Almighty 2025. Madaydayaw ni Apo Dios. Iyawat ko kini Pastor Benny for our Holy Communion. Kinod dapat iti daduma. Happy New Year! And I'm excited to see dagiti masipaw yung bendisyon ni Apo Dios kas agtaya tayo iti salulog nga pagumayan dagiti parparabor na. Hallelujah.